Okay mga ka-trigger, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman, na palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin aking serbisyo sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait. Okay, at yan, bago ako bumati ay gusto ko lang bigyan na basahin ang katanungan ni Fernando Dulay. Ang sabi niya, Sir, ano kaya ang diferensya yung baril pag pinuputok, natatanggal yung magazine, nalalaglag po. Ayan, bago natin yan na bigyan ng kasagutan, gusto kong batiin kayo, lalo tigit ang ating mga FW. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw sa mapanig kayo ng mundo. Sana ay iligtas tayo ng ating Panginoong may kapal. Sa lahat ng mga aksidente, mag-ingat po tayo. Ingatan natin ating mga sarili na huwag tayong magkasakit. May mga pamilya tayo sa Pilipinas na umasa sa atin. Ayan, at sa lahat ng mga subscribers ko, tayo umabot na ng 32,200 na mahigit. So pinasasalamatan ko kayong lahat sa patuloy na panunod ninyo aking mga videos, at salamat sa mga nanonood na hindi nag-skip ng ads sapagkat sinasabi ko na ako ay isang charity vlogger, pero hindi ko ginagamit yung aking mga beneficiaries para gawan sila ng video upang tayo kumita ng pera at may tulong sa kanila. Manapaya ang ginagawa ko, yung aking maliit na kaalaman ay sinishare ko sa inyo para yung kikitain natin sa YouTube ay tutulong ko naman sa ating mga estudyante, 6 na estudyante actually, na yung mga magulang ay single parent at na hindi nahirapan sa kanilang pambigay ng allowance sa kanilang mga anak. Okay, at maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat yan ay malaking tulong sa ating 6 na estudyante. At pasalamatan ko si Alfredo Isidro or DCPI ng Las Piñas na nagpadala dito sa ating GCash. Yan ang GCash number natin, ang GCash number ng aking anak na siya kong tresurera. Yan ay malaking tulong para sa mga estudyante. At yung nagpadala na hindi nagpakilala, please magpakilala ka para tuwing vlog ko ay isa-shout out ko kayo. Yan ang pangako ko sa mga tumutulong sa atin. At yung mga tayo po hindi tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante ay tayo nakakatulong. Yung 100 po ay isang araw ng baon ng isang estudyante natin. Okay? So, gusto ko lang pasalamatan ng bongga si Architect Arnel M. Salvador. Nakilala ko siya dito sa Kuwait. Isa siyang architect. At nanyayahan ko siya dito pumutok sa ating range. At siya ay personal na nag-abot sa atin ng halaga, medyo malaking halaga, sapat para bilhan ng mga school supplies yung 6 nating estudyante, kasama ang sapatos at school bags. Ayan, maraming salamat sa architect. Sana dalangin ko, pagpalain ka pa ng ating Panginoon may kapal, bigyan ka ng magandang kalusugan at makakuha ka pa ng magagandang kontrata dito sa Kuwait. Ayan. At magkikita pa tayo ng madala siguro. Ayan, at sa inyo lahat, maraming salamat. At ito na, at sasagutin na natin ang katanungan ni Fernando Dulay. Okay, Sir, ano kaya ang diferensya yung baril pag pinutok natatanggal yung magazine, nalalaglag? So ayan, meron tayo ditong isang pistol na itong gagawin nating model. So pag humawak tayo ng baril, checkin natin kung may magazine. Protocol yan. At check natin ang chamber kung may bala. So wala naman siyang bala, kaya i-open slide na natin. Ayan. So ang problema niya, pag pumutok, nalalaglag yung magazine. Unang-una, checkin ninyo kung paano hawak ninyo pag kayo pumutok. Siyempre freestyle, nakaganito kayo. Pagka ang inyong magazine release ay extended o kahit hindi extended, minsan lalo't malambot ng spring nito ay nadidiin na natin ng thumb. Okay, nadidiin na natin. So kung tindiin lang, minsan pag diin natin na pagputok na ganyan at nadiin na natin na ganyan, nalalaglag yung magazine. Hindi natin yan napapansin.
So checkin natin. Checkin muna natin para natin malaman mag weak hand muna tayo. Okay, mag weak hand muna tayo ng putok. Tingnan natin. Okay, pagka ganun, di alam na natin, maaring yung hawak natin or maaring malambot na ang spring nito. Kasi may spring ito. Tatanggalin natin. Okay, at may video naman tayo kung paano ito tinanggal. Medyo tutungo natin yung camera natin para makita. Yan. Ang pagtanggal niyan, ito ay ipipress ninyo ito. Pagkatapos ninyong ma-press ay kukuha kayo ng maliit na screwdriver at may screw siya dito. Iaano ninyo siya ng clockwise. Okay, ikutin nyo siya ng clockwise. Okay, lagyan ninyo yung screwdriver dyan. Maliit lang siya. Ilawan natin. Ayun. Yun o, yung screw na yun. Yan. Press natin, tapos ikutin natin siya ng clockwise. Meron siyang timing eh. Huwag nating pipersign kasi pag hindi nakatama sa timing, hindi nyo maikot yan. Kasi may kanal yan. May parang lock yan na gumaganon. Pag hindi tumama ito, dun sa kanal niya, hindi nyo matatanggal. So, huwag nyo pipersign ng screwdriver. So, yan, natatanggal na. So, check ninyo itong spring, baka spring ng lighter ang nakalagay. So ito, pagkano naman ninyo, ingatan ninyo kung pagtanggal nito, counterclockwise naman ang ikot. At tumatalsik yan kasi nga may spring, so ingatan ninyo. Ayun, yun o. So itong spring na to, humanap kayo ng medyo matigas na spring. Okay, yan o. Baka spring lang, lighter lang na nakalagay. So, mahina. So kumbaga madali siyang ma-press o matanggal. So ayan, isa ito sa may pwedeng maging problema. So kung makakagawa kayo nito, hanap kayo ng spring na spring wire na medyo matigas, o di kaya ay yung mga kwerdas ng gitara na malalaki, ay subukan ninyo gumawa, ano ninyo sa pako. Hanggang sa mag-testing kayo, hanggang sa makuha ninyo itong diameter na ito. Okay, pa-practicein ninyo. Pag nakakuha kayo at nakaano kayo ng medyo matigas, di yun ang gamitin ninyo. Okay, pangalawa, patatlo na. Tingnan ninyo yung magazine ninyo. Baka itong tapat na ito ay ito, kasi dito siya, sumasabit siya dito eh. Baka ito yung mayupi na itong tapat na to. Pag yan ay mayupi na, hindi sasabit. Ito ay hindi sasabit kasi nakaganyan siya dyan. Yan, nakaganito siya dyan. Papakita ko sa inyo. Dito siya dumadaan. Yan o. Yan, sasabit siya dyan. Ngayon, kung ito ay mayupi itong tapat na to, yupi itong tapat na ito, hindi siya sasabit. Okay, hindi siya sasabit. Pagka ito yupi na. So, testingin ninyo, baka yupi na rin. Ang sunod, baka ito ay napudpud na o napunggal na itong pinakang, sabihin, let's say na parang ano siya, parang may talim siya eh, parang sabihin natin ng ngipin. Ito siya. Baka hindi na maganda ang hugis nito. Pwede niyo siyang i-rebuild. At medyo dagdagan niyo ito. Ito, dagdagan niyo. Baka napudpud na siya. Kasi ang sabi niya ay luma na daw. Tinanong ko yung model ng baril niya. May Colt na luma. So baka sa kalumaan niya nagasgas na yan o kinalawang na, kinain na ng kalawang, hindi natin masabi. So dagdagan ninyo ito para lumaki ang kagat niya dito. Yan o, para lumaki ang kagat niya. Kasi baka kunting-kunti na lang yung kunting-kunti na lang yung kanyang sabit dito eh. So ayun lang ang nakikita ko dito na nagiging diferensya ng nalalaglag na magazine. At kung meron pa kayong
Kasi pag ako'y gumawa ng video, hindi naman ako nagsusulat o nagano, basta pag nabasa ko, ultimatum gagawan ko ng video. At yung mga nalaala ko lamang ang aking nasasabi. So, tayo ay senior citizen na minsan may nakakalimutan na rin tayo. So, basta nasa topic lamang yung inyong mga comment o dagdag, babasahin natin at bibigyan natin yan ng importansya. Wag lang yung out of the topic. Kamukha yung isang yung pagbabala ng masama basa berita yung binabalahan sa chamber at binabagsak yung slide stop. Yung slide sa pamagitan ng slide stop. Ang kinoment naman niya ay rimfire at saka centerfire. Hindi naman dry fire yung ating pinag-uusapan. Okay, so ganun lang. Basta nasa topic lang, yung topic dito, dagdag ninyo kasi malit rin lang yung kaalaman natin. Hindi naman tayo talagang yung perfecto talaga na alam natin lahat. Sinasabi ko sa inyo na may nakakalimutan din tayo. O meron tayo talaga rin hindi alam. So yan lang ang aking naabot ng aking malit na kaalaman. At sana nakapagbigay ng linaw sa inyong mga problema tungkol sa mga ganyang maliit na problema. Sa iyo, Fernando Dulay, sana mapanood mo itong videos na ito at maaaring makatulong sa inyo. Okay, hanggang sa muli, magtanong lang kayo at pipilitin natin yung masagot sa abot ng ating malit na kaalaman. At ako'y nagpapasalamat, wala tayong baser ngayon. Thank you very much sa inyo lahat at God bless us all.